Good morning po dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Billy Pascual po nagbabalik para sa ating AutoCAD tutorials topic number 21, PVC fittings, dynamic blocks. So naka-open po dito yung blocks natin. Sinet lang po natin ng units ng millimeters. So same po dito sa bagong file na gagawin natin. Isiset din po natin siya sa unit na millimeters para po magtugma yung magkabilang units ng ating file. So naalala nyo po yung uh, previous na mga upload ko sa Reels na dynamic mga AutoCAD blocks. Ito na po yung file na yon. So ang gagawin po natin ngayon is dito sa PVC na emerald na 100 mm diameter or 4 inches, gagawa po tayo ng dynamic blocks para sa elbow na 100 mm. So, dito nagke-create po ako ng blocks na naka 90 degree yung elbow. Ito yung magiging simula natin para makabuo tayo ng isang block. Pero mamaya i-modify po natin yan. Ipapakita ko sa inyo kung paano natin siya bibigyan ng iba't ibang view gamit po yung dynamic blocks na visibility parameters. So, edit po natin ngayon yung block. Nasa loob na po tayo ng modification ng block natin. So, mapapansin nyo dito, ilagay ko lang po sa bandang kanan yung isa pang tab niya. So, dito na po natin ma-edit. Mapapansin nyo, napakarami pong option dyan. So, mag-focus muna tayo sa visibility and then click lang po natin dyan kung saan nyo gustong i-click. Pero, recommended po na mas malapit siya dun sa object. So, mag-new po tayo and then, kung mapapansin nyo, meron pong option sa baba na 3. So, dun po tayo sa hide. Pero dito, mag-rename po, mag-name lang po tayo ng next na magiging view natin. So, dito nilagyan ko siya ng top na naka-side. So, then sa 3, hide po natin. And then, hintayin po natin lumabas yung check and then okay. So, mawawala na po yung unang view natin. Mapapalitan na siya ng panibagong view na nakalagay dito na top up. Meaning, naka-top view ka, tapos yung fittings mo na 90 degree na elbow is nakatayo papunta sa taas yung direction niya. So, mapapansin nyo dito, merong triangular na symbol doon. So, meaning, naiset na natin yung unang view natin sa visibility. So, double click lang po natin yung visibility na option and then may lalabas po dyan na modification, pwede kang mag-new. So, i-rename lang po natin yung una kanina na lagay natin na top side. And then, okay. So, every time na makakagawa ka is save po natin. So, pangatlong view natin is top view pero yung direction ng elbow is pababa naman po. So, same process kanina. Mag-name lang po tayo ng top, down. Kayo na po bahala kung ano yung gusto nyong ilagay na matatandaan nyo. So, similar kanina na sa option sa baba, hide lang po natin yung para maitago niya yung previous na na-paste na natin. So, click natin yung okay and then paste lang po natin dito dun sa pinaka mode option para hindi maligaw yung pinipaste natin object. At every time na magpe-paste tayo is hindi po maliligaw. So, ulitin lang po natin yung step na yon. Tandaan nyo lamang po na yung nilalagay nating name para maalala natin kung anong klase nung fittings yung mga pinipaste natin para kapag gumagawa ka na sa working drawing or nagpa-pipe laying ka na,
gamit po itong dynamic blocks na to dahil yun nga ang pinaka features nung topic natin na to is makapag-create tayo ng dynamic blocks pero bibigyan ka or makakapag-create ka sa settings niya na bibigyan ka ng iba't ibang view nung isang object na ginawan mo ng dynamic blocks. So, click po natin yung okay na yan. And then, okay po ulit. Then, same process kanina, i-paste po natin dun sa visibility. And then, every time na i-close po natin yung modification dito sa blocks, is lagi po natin isa-save para ma-save niya yung mga ginagawa nating step by step. So, dun sa mga nagko-comment po sa aking mga reels na pinipaste nila yung mga email address nila, minsan hindi ko po na re-replyan doon sa Facebook. So, recommended ko po na kapag gusto nyo pong humingi ng copy ng CAD file ng mga blocks, recommended ko po is sa Gmail ko na lang po mag-send ng email para at least malaki po yung possibility na makapag-reply ako doon kasi namimiss ko nga po yung dun sa mga comment nyo sa aking Facebook Reels. So, mas maganda po na sa Gmail na lang para at least pag nasa office po ako, sa side office, mababasa ko po yung email nyo sa Gmail ko and then sure naman po na mabibigyan ko kayo ng kopya ng mga blocks lalo na sa pang piping ng plumbing and sanitary. Kompleto na po yun lahat po ng mga valves. Kasi sa previous project po namin, meron pong nakatoka na isang tao na yun po ang trabaho niya na gumawa po ng blocks. Masasabi ko po na sabihin na nating accurate or precise siya dahil nanggagaling po mismo sa brochure ng supplier na naka-PDF and then ini-import niya po dito sa AutoCAD and then gagawan niya po ng mga blocks yung mga detalye ng mga produkto or materyales na nanggagaling mismo sa supplier. So, masasabi natin na yung sukat niya by units or kung ano man yung unit na given ng supplier is kino-convert niya para isali niya dito sa kung ano man ang project standard ng isang company na katulad nga ng pinanggalingan ko, siya yung nakatoka para doon. So, same process lang po kanina kung paano natin pinipaste dito. So, mapapansin nyo, nandito na tayo sa 45 degree naman na elbow na isinama na natin dito since 100 mm diameter naman siya. So, makikita nyo dito, meron na siyang PVC fittings, 100 mm diameter na elbow na 45 na top yung direction niya. So, sabi ko kanina, kayo na po ang bahalang pag nag-new kayo na po bahalang maglagay ng name na palatandaan nyo na kung ano yung magiging itsura nung pinipaste nyo na panibagong ina-add natin dito para at least pag mamaya makikita nyo yung mga nilalagay natin dito isa hanggang sa makumpleto natin yung mga posibleng kailanganin pag naglalatag ka na ng tubo, lalo na dito sa sanitary. For example, gagawa ka ng pipe laying para sa toilet, pipe routing. Gamit na gamit po ito. Pero marami pa pong tayong kailangan gawin na dynamic blocks kasi kapag meron namang, for example, yung line mo ng sanitary na toilet galing sa water closet is 100. Siyempre, magre-reduce ka doon para naman sa ventilation mo na
marami kang kakailanganin, for example, PVC fittings na Y reducer from 100 to 50, or PVC mechanical T reducer from 100 to 50, and then PVC fittings for 100 mm T equal, yung mga ganon. Marami po marami pong kailangan. Pero sabi ko sa inyo kanina, iisang block. Pero ayan, nakikita nyo, marami na po tayong na-paste diyan na iba't ibang view, pero iisang block lang po yung ginamit natin. Sa tingin ko naman, makakatulong to sa pag naglalatag na po tayo ng tubo, lalo yung mga beginners po. So, yun lamang po. Dun sa mga email, naglalagay ng email sa Facebook Reels, hindi ko po maisa-isa doon, pero mag-email po kayo sa Gmail, sigurado po naman po na mag-reply ako doon. Gusto ko pong magpasalamat sa mga nanonood sa aking AutoCAD and Autodesk Revit tutorials. Sana po ay may natutunan kayo dito sa topic na to. At marami pa tayong i-discuss sa next topic natin, both AutoCAD and Autodesk Revit. Billy Pascual po ulit. Maraming salamat po.